Mga kapatid, tunay na tunay at hindi AI. As in, ang inosente. Kita pa naman sa bigote. Mga kapatid, sa oras na 11:04, welcome sa isa na namang edisyon ng paborito nyong radio drama program sa buong sanlibutan, hindi lamang sa kapuluan. Sa ikatlong linggo na bago na po ang oras simula ng ating programa. At eto na po mga kapatid, ako po si Lord De Vera at tayo po'y magkwentuhan. Ang simbahang Katolika ay may santong patron para sa lahat ng bagay. May santong patron para sa kidlat, sa mga natatakot sa kulog, sa mga takot sa ahas, sa mga masasakit ang tiyan. May santong patron din para sa mga adik sa sugal. May santong patron para sa mga adik, period. At may santong patron para sa mga lasenggo. Santong patron para sa internet. Meron din, maniwala kayo, hindi. At siya ay isang Espanyol na mukhang hindi nakinig ngayong World Cup Finals. Mga kapatid, meron ding santong patron sa mga misis na nagtitiis at sa mga anak na sanhinang hinagpis. Siya, si Santa Monica, na nabuhay ng mga bandang 331 hanggang 387 AD. Diyan sa may bahagi ng Hilagang Africa. Siya si Santa Monica. Si Santa Monica ang nanay ni San Agustin, Saint Augustine of Hippo. At itong si Santa Monica, ayon sa sinulat noon ni San Agustin na Confessions. Aba, ito kasing airpods ni San Agustin dati. Ay sabihin natin na hindi mo aakalain na magkakaroon ng anak na santo at isa pa sa mga tagapagtanggol ng simbahang Katolika. Pinalaki itong si Agustin noon ng kanyang ama bilang isang, sabihin natin, erehe. At naging bahagi pa ng isang paniniwala na taliwas sa magiging teolohiya ng simbahang Katolika. San Agustin ay isa sa mga doctors of the church at tinatawag, sandigan ng katolikong filosofiya at iba pa. Martir na madasalin na nakilala itong si Monica sa kanyang walang maliw na pananampalataya, sa kanyang pagiging pasensyosa at walang humpay na pagdarasal. Sa santang ito naman pinangalan ang isang ospital dito sa Pilipinas na pinagtatrabahuhan ng nurse na si Regine. At dito ay may matutuklasan siya ng sikreto na bunsod ng puot at higanti na ikinubli sa loob ng mahabang panahon. Kung ano yon, abay simulan na natin ngayon ang kwentong sinulat ni Vincent Manrique ngayong Lunes ang kababalaghan at kakatakutan. Ito po sa Sana Lord sa oras sa 11:08. Sana po ay maibigan ninyo. Sana po ay makaramdam kayo ng konting takot at aliw. Dito po sa ina ng walang hanggang hilakbot. Ba't naman parang ayaw mo rito sa Santa Monica Hospital? Mas okay dito, maniwala ka sa akin. Anong okay? Eh, may nagbumulto rito. Camille, walang multo. Huwag mong takutin ang sarili mo. At kaya may namamatay dito dahil yun sa mga karamdaman nila. Lalo yung mga malala na. Regine, Camille, wala si Stella.
masama ang pakiramdam niya. Kaya ako na muna ang makakasama nyo sa shift dito sa 4th floor. Maganda na kayo tumanggap ng endorsement. Regine, ikaw ang assign sa East Wing. Routine rounds lang. Sundin lang ang protocol. Opo, Ma'am Eileen. East Wing? Di ba dun yung... Oo, dun yung sinasabi nilang nagmumulto yung nurse. Walang multo dito. Ospital ito at hindi haunted house. Kung gusto nyong isipin na may multo, bahala kayo. Pero hindi yan totoo. Oh, ano yun? Parang pasyente ko yata yun. Kailangan mapuntahan ko siya agad. Ano nangyari? Nakarinig ako ng sigaw na nagmula rito. Ikaw ba yun, Carlo? Ako po sisigaw? Hindi po ako sumigaw, nurse. Bakit po ako sisigaw? At saka, natutulog na yung pasyenteng kasama ko rito. Oh. Hindi po ako pwede mag-ingay. Ganun ba? Sige, baka nagkamali lang ako ng dinig. Sino yung dumaan? Baka si Camille yun at hinahanap na ako. Sandali lang, Carlo, Ang mabuti pa, matulog ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Bakit wala namang tao sa hallway? Kahit nung bumalik ako sa nurse's station, wala pa rin si Camille at Ma'am Eileen. Pero sigurado ako may nakita ko nakaputi na dumaan sa gawing likuran ko. Wala na yatang balak huminto ang ulan. Ay, bagyo na yata to. Sana tumigil na bago mag-uwian. Nandito na ako sa harap ng elevator. Papasok na ako sa elevator. Kailangang maibigay ko na itong specimen para makabalik na agad sa station. Hindi pa rin kasi ako tapos mag-check ng mga chart ng pasyente ko. Anong nangyayari? Bakit bigla namang tumigil ang elevator at patay sindi ang ilaw? Ayaw bumukas. Yung cellphone ko walang signal. Paano ko matatawagan si Camille? Malas, nawalan pa ng ilaw. Gagamitin ko ang flashlight ng cellphone ko. Naririnig mo ba sila? Galit pa rin sila. Sino yung nagsalita? Mag-isa lang naman ako rito, May paa! May nailawan ako mga paa! Salamat, may ilaw na. Pero, nasaan na yung nakita kong mga paa? Ay, salamat, bumukas na. Nandito pa rin ako sa 4th floor? Ano yung nasa dulo ng corridor malapit sa hagdan? Parang babaeng nakasuot din ng nurse uniform. At nakatingin siya sa akin. Bakit parang balisa ka, Nurse Regine? Ay, balisa ang pusa! Kabayo. Oh, naku, pasensya ka na kung nagulat kita, ha? Ako si Ruben. Ako yung utility dito sa ospital. Mang Ruben naman naku. Bigla ka na lang nagsasalita. Natakot ako sa inyo. Pasensya ka na, ha? Kasi napansin ko na may tinitingnan ka nun sa may hagdanan. May nagmumultong nurse sa ganitong oras. Kapag nakita mo siya, huwag mo siyang susundan, ha? Bakit po? Dahil lahat ng sumunod sa kanya, hindi na nakabalik. Kinabahan ako sa'yo kagabi. Akala ko hindi na ikaw yung bumalik na nurse sa station. Akala ko ibang nilalang ka na. Ang tahimik mo kasi at ang putla mo. Para ka nakakita ng multo. Pati si Ma'am Eileen nakatingin sa likuran mo. Nalalaki ang mga mata. Tingin mo ba may nakita siyang multo sa likuran ko? Oo, kasi natigilan talaga siya at mukhang takot. Mang Ruben! Sandali lang po. Oh, bakit? Buti nakita ko po kayo. Itatanong ko lang po sana yung nangyari kagabi.
Ang nakita mong babae ay si Maria. Dating nurse dito na matagal nang patay. Pero hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya. Kaya ayun, patuloy pa rin siyang gumagala rito sa ospital at pumapatay. Pero bakit kailangan niyang pumatay? Dahil hindi niya matanggap na patay na siya. Naiinggit siya sa mga taong buhay pa, kaya gusto niyang dalhin din sa kamatayan lahat. Hindi naniniwala si Regine sa mga kababalaghan. Dahil sa ilang taon ng pakikisalamuha sa pisikal na katawan ng pasyente. Ramdam na ramdam at kitang-kita ni Regine ang rupok ng laman at buto at dugo ng tao. Walang multo-multo, walang espiritu. Hanggang dito na lamang ang lahat na ito para sa kanya. Pero lahat ng yan ay mukhang nakatakdang magbago matapos personal na maranasan ang nakapaninindig balahibong kababalaghan. Nurse na nagmumulto raw sa may hagdanan. At sino mang sumunod sa kanya ay hindi na raw babalik pa kailanman. Ang multo ni Nurse Maria. Totoo kaya? Yan po mga kapatid, ang ating malalaman at kung ano ang gagawin kay Regine na nurse, nananahimik na nagtatrabaho. Kung gugulin ba ang buhay nito. Mga kapatid, 11:16, welcome po. It's a Monday, live na live tayo dito po sa paborito niyong radio drama program sa buong sanlibutan, ang programang Sana Luod. Bago po ang ating oras, magtutuloy ko na po mga kapatid, nagsisimula na po ang programa ito alas 11 ng umaga pagkatapos ng Perfect Mornings ni Binibining Cheryl Cosin. Ako po si Lord De Vera mga kapatid. Hanggang alas 12 po ng tanghali tayo magkekwentuhan. At sa oras po ng 11:17, kami po ay mambibitin lamang. Magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala. Good morning, bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christopher Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christopher Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fion DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy for Minute. Christy for Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fion DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy for Minute. Christy for Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Ang paborito niyong radio drama. Yung masaya, Ngayon yung at masaya. kailanman. Ano man ang sabihin ng Malacanang, sino man ang umupo sa kaharian, sa trono. Ito po Date tayo. ang paborito Lie nyo, detector ang test. programang Sana Lord. Maraming Mga salamat kapatid, po. hindi dumoble, hindi Aray. trumliple, hindi nag-quadruple. Definitely. Ang kita. Kundi ang kita lamang ay ibubulong ko sa inyo mamaya. Mga kapatid, ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Hindi lang pala si Regine at ilan pang mga nurse ang umiikot-ikot sa mga kwarto sa ospital tuwing gabi. Kung paniniwalaan ang mga kwento ng mga matatanda sa ospital na ito, meron din daw palang sumasabay isang multo na umiikot-ikot din, nagpaparamdam sa mga koridor ng ospital ng Santa Monica tuwing gabi. Kung totoo na ang mga multo raw ay mga kaluluwang nananatili pa rin sa lupa dahil may nais pang tapusin dito, o may hindi mabitawan, hindi mapakawalan. Sino nga ba ang multo na ito? At kung totoo na dati raw siyang nurse na nagtatrabaho doon, ano ang kanyang kwento? At ano ang kanyang pakay sa ating mundo? Sa oras po na 11:23, atin na pong pagpatuloy ang kwentong sinulat ng Vincent Manrique. Kapatid, tungkol sa ina ng walang hanggang kilabot. Masipag talaga si Mang Ruben. Yun nga lang, mahilig siya magkalat ng mga nakakatakot na kwento dito sa ospital. Tingin ko naman po, ma, may basihan si Mang Ruben sa mga kwento niya. Hindi naman siya nananakot. Nagpapaalala lang na mag-ingat. Nagpapaalala rin ako. Pero may mga kwento siyang hindi na dapat na sinasabi pa. Gaya ba ng kwento tungkol kay Nurse Maria? Ma'am Eileen, kilala mo ba siya? Ha? Totoo bang siyang nagmumulto rito? Hindi ko rin alam, Regine. Pero ako man ay may mga nararamdamang kakaiba sa ospital na ito. Pero nurse tayo. At tungkulin nating alagaan ang mga pasyente natin kaysa unahin pa ang takot. Regine!
Nurse! 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 Nurse, tulong! Nurse! Oh my God! Regine! Si Carlo nadapa! Puntahan natin siya! Carlo! Anong nangyari? Tulungan niyo ako. Si Mang Carlo, yung kasama kong pasyente, bigla na lang nawala. Natutulog na kami. Tapos, nalimpungatan ako. May pumasok na nurse. Lumapit siya kay Mang Carlo. Tapos, may nakita akong nakaitim na. Kasunod niya, bumukas yung bintana at humangin na malakas. Tapos, bigla na lang nawala si Mang Carlo. Si Nurse Maria! Siya ang may kagagawa nito. Sigurado akong siya. Hindi talaga siya titigil hanggang hindi niya tayo lahat nakukuha. Mang Ruben! Ano ba yung pinagsasabi mo? Alam mong hindi yan totoo. Hindi magagawa ni Nurse Maria ang manakit. Lalo na ang mga kasamaang sinasabi mo tungkol sa kanya. Naiihi na ako. Ay, nakakatakot naman dito sa CR. Napakatahimik. Mabuti na lang. Masipag maglinis ng CR ang mga janitor dito. Sorry, may tao dito. Lipat ka na lang sa kabila. Sandali nga lang, may tao po. Bakit ba ayaw niya tumigil sa kakakatok? Regine, Sino nga yan? tulungan mo ko, Regine. Tulungan mo ko. Sino ka ba? Anong gusto mo? Hanapin mo ang katotohanan. Anong katotohanan? Sino ka ba? Ikaw ba si Nurse Maria? Tulungan mo ko, Regine. Tulungan mo ko. Teka, bubuksan ko na tong pinto! Regine, tulungan mo ko. Regine, uminom ka muna ng tubig. Ano bang nangyari sa'yo at sumigaw ka sa toilet? Salamat po, ma'am. Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit ka sumigaw? May babaeng naka-nurse uniform ang katok ng katok habang nasa loob ako ng cubicle. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko siya. Nakakatakot ang itsura niya. Tignan mo ang lumang larawang ito, Regine. Nakikilala mo ba kung sino ako dyan? Ikaw itong nasa dulo, Ma'am Aileen. Napakabata mo pa rito. Ako nga yan. Sa picture na yan. Bagong nurse pa lang ako rito. At itong nurse na katabi ko, ang senior ko. At siya ang pinakamabait sa nurse na nakilala ko sa buong buhay ko. Nasaan na po siya? Retired na? Wala na siya, Regine. Namatay siya maraming taon na ang nakakaraan dahil sa isang sakit na hindi maipaliwanag. Sabi ng iba, kagagawan daw ng itim na kapangyarihan. Ano? Ma'am Aileen, siya po ba si... Oo. Siya si Nurse Maria. Pero hindi ako naniniwalang siya ang may kagagawan sa pagkawala ng mga pasyente rito. Sigurado akong iba ang may kagagawan nun. Iba? Kung ganun, ano? O sino? May masamang gustong manggulo rito. Nagpapanggap siya para mapasama si Nurse Maria. Naiintindihan mo bang ibig kong sabihin, Regine? May demonyo rito. Regine, si Camille, halika, samahan mo ako. Ma'am Aileen, ano nangyari kay Camille? Ano nangyari sa kanya? Naaksidente siya.
Nahulog siya sa hagdan. Napakataas ng hagdan na pinaglaglagan ni Camille. At may pagdurugo sa utak niya at mga nabaling buto. Sana maging maayos ang operasyon sa kanya. Kilala ko si Camille. Hindi siya ganun ka-careless, ma'am. Hindi yun basta aksidente. Sana magpakita ulit sa akin si Nurse Maria para mapakinggan ko kung anong gusto niyang sabihin. Salamat, Regine. Ma'am, bakit ka nagpapasalamat? Dahil buo ang paniniwala mong alamin ang totoo. Sa akin kasi dati nagpapakita si Nurse Maria. Pero nabigo ko siya. Alam ni Nurse Maria kung sino ang may lakas ng loob na tulungan siya. Aba, ibahin nyo ang nurse na yan. Imbis sa katakutan, ang multo ay nais pa niyang tulungan. Dahil dinig na dinig niya sa daing ni Nurse Maria ang desperasyon sa pakiusap. Oo, at napatili siya nang makita niya ang itsura nito sa loob ng banyo. Parang kami ni Erwin Ocaña rin paminsan-minsan. Pagbukas ng pinto ng cubicle at may nakalimot na pindutin ang kailangang pindutin. At alam mo na ang nauna sa'yo ay may sakit sa bato at mataas ang sugar nito. Kailangan ng tulong ng multo ng nurse na ito at ang susi, ito raw ang susi upang maibalik ang katahimikan at kapayapaan sa kanilang ospital. Pero paano nila tutulungan ang isang nilalang na multo na lamang? At ano ang klase ng scrubs na suot ng isang multo? Mga kapatid, sa oras po na 11:32, tayo po muna ay mambibitin at sana'y nakatuto ka pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Good Morning Bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Christopher Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Good Morning Bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Christopher Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Good Morning Bayan! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid!
Christopher Minute. Christopher Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes. 1:00 ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! 4:00 hanggang 6:00 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, 6:00 hanggang 10:00 ng umaga. Fion DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christopher Minute. Christopher Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! 4:00 hanggang 6:00 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, 6:00 hanggang 10:00 ng umaga. Fion DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christopher Minute. Christopher Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! 4:00 hanggang 6:00 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, 6:00 hanggang 10:00 ng umaga. Fion DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christopher Minute. Christopher Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! 4:00 hanggang 6:00 ng umaga. Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Lunes hanggang Biyernes, 6:00 hanggang 10:00 ng umaga. Fion DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christopher Minute. Christopher Minute. Kasama si Romel Chica. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Radio Drama. Rock and roll talaga, mga kapatid. Oras po natin ay Maraming salamat po. 11:38. At ang kwentong pinakikinggan po ninyo ay sinulat po ni Ginong Vincent Manrique sa direksyon ni Eric Galvez. Palakpakan natin ang ating mga artista, mga kapatid. Si Ginong Raffy Papadiak, as in Padiak Pedro, Raffy Miranda bilang Mang Ruben. Si Joam Santiago bilang Carlo. At siya rin tinig ng demonyo. Si Marita Nadal bilang Nurse Eileen at Nurse Maria. At si Aya Mandak bilang dalawang nurse, Camille
at ang bida na si Nurse Regine. Sila po'y palakpakan natin, mga kapatid. Ilang pagbati po muna ang ating gagawin. Salamat pala sa lahat ng pumunta at nanood ng ating event ng Biyernes, ang History Class. Kasama po ang inyong lingkod. Salamat po sa lahat ng tumulong din. Sila Catherine Cristobal, sila Bianca. Thank you po sa inyo. At ang mga taga-marketing. Ipapalabas po pala yan sa ibang mga platform sa July 22 sa News 5. Abangan niyo po yan, mga kapatid. Pag-usapan natin yan, Catherine, para yung mga inserts. Batiin po natin, mga kapatid. Ay, gusto ko tong meme na pinadala mo, Erwin Ocania, ha? John Mark Burgos, magandang Monday morning, present po. Pangmalakasan talaga para sa kanila. At sa mga taga-RB Hortaleza, hello po sa inyo. JR Ebanes Gonyo. Maraming salamat po. Sa pamilya, lahat ng pamilya nakatira sa Punong Matalom, Leyte, yan po sa Barangay Punong Matalom, ang mga pamilya Anoco, Parmo, Publico, Roquino, Marino, Maceda, Fortaleza, Maraming salamat po. Gatok, Gihan, Igot, Gono, Ibanez, at lahat po na taga dyan sa barangay ninyo. Shout out din kay Belinda Friles, kay Alex Fuentes ng Bacolod, Francis Gador ng Antipolo, Maria Liche Kasakop. Full volume daw ang radyo nila, pati kapitbahay ay dinig na dinig tayo. Ahay. Leon Ebonia, present po, mainit na tanghali. Annalisa Marcado, shoutout po sa mga mananahin ng SFG Garments. Especially kay Nanay Josie. God bless po. Glenn Edward Milana, at binabati ko ng isang maligayang kaarawan ang babaeng nakasama ko sa loob din ng ilang taon sa programang Afternoon Delight. Si Denise Tan. Happy birthday, Denise Tan. Girl, ikakasal ka na. Ganun-ganon na lang ba yan? Magpainom ka naman. Opo, kung nakikinig si Denise Tan. Alam ko hindi nakikinig yun, pero sa mga nakatutok ngayon, pakiabot po sa kanya ang mensaheng ito dahil tinatamad po akong mag-message ng Alright, mga kapatid, sa oras po ng 11:42, bago tayo magpatuloy. Salamat muna. Batiin ko na rin po, mga kapatid, si Dr. Edwin Bien ng MX3 at ang piloto niyang si Radley Hamiro. Magandang umaga rin kila Boots Sobremesana at kay Lori de la Cruz, Philip Cueto, magandang umaga, Bradley Holmes, Brian Juanillo, sa mga taga Buxil Warehouse, Japan, Raymond Untalan, Ate Cora Violeta, Che Endigs Kasakop, Nanay Medita ng Bacolod, sa lahat po ng mga mandirigma ng Lansangan, Charles Lim, Ryan Roldan, Art Rebaldo, Ruel Zapata, Joremy Lozada Kahinta, kay Tatay Pablo Gutierrez ng Sampaloc, Manila, taxi driver po siya, senior citizen, pero pumapalag pa. Jack and May Bernardino, hello po sa inyo. Kay Mami Marlene Ingera ng Taguig. Hello din kay Paul Edward Socorro. Kay Mel Elona, magandang umaga po sa inyo. Kay Ryan Barrion, matik na yon. Orly Madela. Alvin Eusebio ng Farmers Plaza. Ferdy and Jojo de Leon. Tess and June Detona ng Botolan, Zambales. Maraming salamat po. Ronald Eludo ng Pinyahan, John and Rose Fuego ng Makati, Aldrin Bendicio at lahat ng mga gigiting na delivery riders, kay Gerald Rojas, kay Pags Pagaduan, Saitohan Lee, of course, sa mga taga HMR Pioneer Technical Division, mga taga Anvil Publishing Accounting Department, at sana'y magaling na po mga kapatid, si Ma'am Fenye Vera ng JB Music. Alright, ito na po ang huling bahagi ng ating kwento. Pero salamat muna tayo sa ating mga transmitter technicians. Hello kila Milandones, Ray Santos, Dino Panganiban, program assistants natin, Neb Ganaban, at kay Nia Bugarin, Dego Fuma. Ang researcher natin si Ate Cathy Foliente. Ang technical director natin si Nanding Bazarte. Studio technicians, Rico Robles at kay Lester Española. Aba,
merong recto, merong espanyola. Ang ating editor, mga kapatid, ay si Neil Patrick Manikis. Ang producer natin ay si John Christopher Lara. Ang spinner natin si Erwin Ocania. Ang executive producer ay si Maria Catherine Cayetano Cristobal. Aray, Ako naman po ang inyong lingkod, Lourdes de Vera. Sana po ay maganda ang inyong umaga. Sana po ay maganda ang inyong linggo. Kung senador kayo, easy-easy lang. Tumulong Mga na lang kuya kayo. natin, mga ate. Sa lahat ng abogado, baka pwedeng pabilisin ng konti ang proseso. Opo, mga kapatid. At sa lahat ng mga komunista, wala lang. Dahil sa nagmumultong si Nurse Maria, ay napahamak ang kasamahan at matalik na kaibigan ni Regine na si Camille. At desidido ngayon, itong nurse na si Regine na alamin ang ugat ng pinagmumultuhan, ng pagmumulto ni Maria na isa ring nurse tulad niya. Pero nauna ng higit pang maraming dekada. Alamin ang tunay na pakay kung bakit tila hindi makahulagpos mula sa mortal na daigdig ang multong ito. Dahil kung hindi, ay marami pang matutulad sa kanyang kaibigan na si Camille. Pero kung si Santa Monica ay nagawang magtiis at ipagdasal ang mga mahal sa buhay na balang araw ay magbabalik loob sa Diyos. Itong si Regine, sabihin natin, ay agad-agad na kumilos upang alamin ang ugat ng pagmumulto ng ina ng walang hanggang hilakbot. Sinulat po ni Vincent Manrique. Alam ko ng totoong ikinamatay ni Nurse Maria. Nakuha ko sa information room. Namatay pala siya habang naka-duty. Bigla na lang daw siyang sumuka ng dugo at tsaka nag-cardiac arrest. Namatay siya on the spot. At 1 linggo pagkalibing niya, nagsimula nang mangyari ang mga insidente at kumalat na ang balitang nagmumulto si Nurse Maria. Nurse Maria, hindi ko alam kung ano ang gusto mong ipahiwatig o kung bakit lagi kang narito sa dulo ng lumang koridor. Pero heto na ako. Bababa na ako sa hagdan. Sa dulo ng hagdanan ng 3rd floor, may masikip na ramp at parang may shortcut dito papunta sa basement. Ayoko na! Sinabi ko sa'yo, huwag mong gawin! Sinabi ko, lubayan mo na ang panggugulo dito! Hindi ko na matiis ang kasamaan mo! Si Mang Ruben ba yun? Natatakpan siya ng pader kaya hindi ako sigurado. Pero sino kayang kausap niya? Parang takot na takot siya. At ano yung sinasabi niyang kasamaan? Sinabi ko na sa'yo, ayokong makinig sa demonyong katulad mo! Ako dapat ang sinusunod mo dahil ako ang nagpalaya sa'yo! Hiniling kong makausap ang asawa ko sa huling pagkakataon. Pero dinaya mo ko! Wala kang ibang pagpipilian, Ruben. Susundin mo ako o papatayin din kita. Alalahanin mo, hawak ko ang kaluluwa ng asawa mo. Gusto mo bang sunugin ko siya sa impyerno? Sige! Patayin mo na ako! Patayin mo na lang ako! Mang Ruben! Mang Ruben, anong nangyayari sa inyo? Sino po bang kausap niyo? Nurse Regine, anong ginagawa mo rito? Sige na, bumalik ka na sa station. Paalis na rin ako. Mang Ruben, yung asawa niyo, si Aling Lucia,
Alam kong namatay siya dito sa ospital. 1 buwan matapos ang pagkamatay niya, namatay din si Nurse Maria. Tapos, sunod-sunod na ang mga aksidente sa mga doktor, nurse at mga pasyente. Nagkataon lang ba yun? Ha? Wala kang alam, kaya manahimik ka! Kaya kung gusto mong manatiling buhay, huwag kang makialam at huwag ka nang pupunta ulit sa basement na ito! Regine! Regine! Regine, gumising ka! Mama Eileen, bakit nandito ako sa nursing office? Ang natatandaan ko, kausap ko si Mang Ruben sa may basement. Kanina pagdating ko, nandito ko sa labas ng nursing office at walang malay. Masyado pang maaga kaya walang ibang tao dito. Pinagtsagaan na kitang buhatin at ipasok dito. Salamat po, ma'am, pero... Si Mang Ruben, kailangan ko siyang makausap. Aalis na muna ako. Mang Ruben! Ha? Mang Ruben, anong ginagawa mo rito? At bakit may dala kang pala? Nako, pasensya na, ma'am. Inutusan lang akong gawin to. Ikaw kasi, masyado kang pakialamero. Nandito na ako sa basement kung saan ko nakita si Mang Ruben kagabi. Papasok na ako. Bakit amoy kandila dito? At saka amoy nabubulok na bulaklak. Ang dilim pala dito kahit umaga. Gagamitin ko na lang ang flashlight ng cellphone ko. Aba, ano tong mga nakakalat sa sahig? Mga lumang picture. May isang bilog na simbolo sa sahig na gawa sa asin at pintura. Nurse Regine! Nurse Regine, ako to si Carlo! Carlo? Anong ginagawa mo rito? Kaka-discharge mo lang bakit bumalik ka pa rito? Dahil sinusubaybayan ko si Mang Ruben. Nakita ko siya. May kausap siyang itim na nilalang. At dito ang lungga nila. Dito sa utility room. Dito nakatira si Mang Ruben. Wala siyang bahay. Ano? Gumagamit ng itim na kapangyarihan si Mang Ruben. Alam niya kung anong nilalang ang nagpapahamak sa mga tao. Nurse Regine, may taong parating. Siguradong si Mang Ruben yun. Magtago muna tayo sa gilid ng pader. Tama ka. Si Mang Ruben nga ang paparating. Teka, may hinahatak siya. Diyos ko po. Tao ang hinahatak niya. Si Mama Eileen yun. Anong ginawa niya kay Mama Eileen? Kailangan kong tulungan si Mama Eileen. Pero Nurse Regine, delikado. Hindi natin alam kung kailan lalabas ang nilalang na kinakausap ni Mang Ruben. Malakas ang kapangyarihan ng demonyong yun. Kaya, pinadala niya sa akin tong rosaryo niya. Rosaryong may 2 pendant na krus? Oo, Nurse Regine. Ang mga krus ang magbubukas at magsasara ng pintuan ng kasamaan. Magagamit natin yan para matapos ang kasamaang to. Carlo, bakit mo ito ginagawa? Naniniwala ang lola ko na hindi si Nurse Maria ang gumagawa ng kasamaan sa ospital. Teka, bakit binigay mo sa akin itong rosaryo? Dito ka muna, Nurse Regine. Mag-obserba ka. Tatago ko ng tulong para mai-report ang hindi makataong ginawa ni Mang Ruben sa head nurse nyo. Ano nangyari sa akin? Bakit nagawa ko ito? Kinontrol na naman ako ng demonyong yun. Ano gagawin ko ngayon? Kailangan maitama ko ang lahat
bago pa sumapit ang gabi. Mang Ruben, alam ko na ang totoo nangyari sa asawa mo. Malubha na ang kalagayan niya, kaya hindi na niya kinaya. Ginawa nilang lahat sa ospital na ito ang makakaya nila para lang iligtas ang asawa mo. Sa katunayan, hindi siya iniwan ni Nurse Maria hanggang sa huli. Sinungaling ka. Si Nurse Maria ang nagsabing magiging maayos ang lahat, na manalangin kami lagi at umasam ng kagalingan. Pero biglang namatay ang asawa ko dahil sa kapabayaan nilang lahat. Pero Mang Ruben, may paraan pa. Palayain mo na ang asawa mo. Palayain mo na ang sarili mo. Hindi. Patawarin mo na ang mga nagkasala sa'yo para matapos na ang kaguluhang ito. Hindi. Si Mama Eileen, palayain mo na rin siya. Pangako, hindi ka mapapahamak. Huli na, Regine. Huli na. Hindi ko na hawak ang sitwasyon. Hindi na ako makakawala sa sitwasyong to dahil... Ang sakit ng dibdib ko. Mali ang ulo ko. Parang binibiya. Ano nangyayari sa inyo? Dahil sa galit at pangungulila ko, gumamit ako ng itim na kapangyarihan. Tumawag ako sa demonyo at papunta na siya rito! Papatayin niya tayong lahat! Diyos ko! Ano bang nangyayari? Napakadilim na dito sa basement. Mang Ruben, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit nag-iiba ang itsura mo, Mang Ruben? Wala na si Ruben. Matagal nang sinusunog ang kaluluwa niya sa impyerno, pati ang kaluluwa ng asawa niya. At pati ikaw at ang babaeng ito, mawawala na rin. Mama Eileen! Diyos ko! Lumulutang siya sa ere! Mamamatay kayong mga nakikialam sa akin. Tingnan mo ang mangyayari sa babaeng ito. Wag! Ibabalibag si Mama Eileen sa kung saan! Wag! Wag! Tigilan mo na ang panggugulo mo, demonyo! Regine! Ang Rosario! Nurse Maria! Ikaw na naman! Wala kang kadala-dala. Hahatakin kita sa impyerno at doon na ang magiging katapusan mo! Regine, makinig ka! Pumunta ka sa utility room. Ilapag mo ang rosaryo sa altar ng kasamaan at sunugin mo ang lugar. Doon lang matatahimik ang lahat ng mga kaluluwang pinahirapan at naging bilanggo ng demonyong ito. Gawin mo na ngayon! Oo! Hindi kita papayagan! Hindi niyo ako mabibigilan! Ako ang harapin mo! Hindi ko papayagang angkinin mo ang katawan ni Mang Ruben! Maginig ka sa akin! Mang Ruben! Alam kong naririnig mo ako! Hindi ko pinabayaan ang sino man sa mga pasyente ko! Lalo ang asawa mo! Mang Ruben, magpalaya ka na! Magpatawad ka na! Nurse Maria! At ikaw, demonyo! Kapag nasunog ni Regine ang mga bagay na may kinalaman sa'yo na nasa lugar na yon, matutupo ka na rin kasama ng kasamaan mo! Ah! Si Ruben! Nilalabanan ako ni Ruben! Tigilan mo na kami! Wala na akong nararamdamang sama ng loob sa puso ko! Pinatawad na kita, Nurse Maria! Patawarin mo rin ako! Hindi ako papayag! Hindi ako aalis sa mundong ito! Hindi! O Camille, kumain kang mabuti para makarecover ka agad. Salamat naman at hindi ka pa kinuha ni Lord. Mabuti at nakaka-recover na rin si Mama Eileen. Eh si Mang Ruben, anong nangyari sa kanya?
Pagkatapos ng treatment sa kanya, pumunta siya kay Ma'am Eileen at humingi ng tawad. Tapos, sumuko siya sa pulisya at inamin ang mga ginawa niyang kasalanan. Mabuti naman at wala nang multo dito sa Santa Monica Hospital. O siya, aalis na ako Magpagaling ka. Pupunta na ako sa 4th floor. Tutal, malapit nang mag-alas 11 ng gabi. Mag-elevator na lang ako para mabilis. Teka, ano ba tong nasa bulsa ko? Rosaryo? Ito yung rosaryong ibinigay ni Carlo. Kasama ito sa nasunog. Bakit nandito ito? Sinabi ko na sa'yo, hindi pa tapos. Anong... Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lourdes de Vera. Sana Lourdes sa True FM sa 105.9.